Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay June 8, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay intermediate states. At ang context po natin is nasaan na ngayon ang mga namatay na. And yung scripture po natin ngayong araw ay Philippians chapter 1 verse 23 to 24. Sabi po dito, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christian, for that is far better. And sa Tagalog po, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makisama sa Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. And yung context po natin ngayon na intermediate state refers to the condition of a person between death and Christ's return. For believers, it is a conscious and joyful presence with the Lord, true not yet in the fullness of resurrection glory. It's not the final state, but a temporary one. As we await that day when Jesus will raise our bodies in victory, this truth gives hope and comfort as we grave life and wealth. And yung teaching number 1 po natin is believers who die immediately live with Christ. Sabi po dito na yung mga believers like Christ, yung mga Christians, is talagang ito yung mamamatay sila, but immediately is sila yung mabubuhay with our Christ. Mapasama sila sa ating Christ. Sabi nga po dito na kapag tayo ay namatay, mas mahaba yung buhay natin na kapag tayo ay namatay kaysa tayo nabubuhay dito sa lupa. And teaching number 2, the intermediate state is just a step over. Sabi dito na yung intermediate state natin na sinasabi na context natin ngayon na refers to the condition of a person between death and Christ. Na yung kamatayan and yung between dun sa makakasama na nila yung ating Panginoong Diyos na talagang sobrang sa ngayon nandito tayo sa lupa na sobra talagang nakatakot na pag tayo ay namatay, pero hindi natin malalaman na kapag tayo namatay is makasama natin yung ating Panginoong Diyos, di ba? And teaching number 3 is we await the return of Christ and the resurrection. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na kapag tayo ay namatay is talagang marireturn tayo dun sa ating Panginoong Diyos and magkakaroon tayo ng resurrection sa buhay natin na mas matagal yung buhay natin na kasama natin ng ating Panginoong Diyos kaysa nandito tayo sa lupa. And application number 1, place death without fear but with excitement. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-face po natin yung kamatayan na walang takot but dapat na ma-excitement. And application number 2, encourage others with the hope of resurrection. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mag-encourage po tayo ng mga kilala natin, ng mga kaibigan natin na not believers, na hindi Christian na yun nga po, mag-encourage tayo ng mga kaibigan natin, ng mga family natin na hindi believers, na dapat magkaroon sila ng pag-asa dun sa resurrection na sinasabi, na mas maganda na hindi tayo matakot sa kamatayan, na magkaroon tayo ng excitement dahil nga po mas makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. And application number 3, live now in light of eternity with Christ. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mas mabuhay tayo doon sa light na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, doon sa eternity, na kapag tayo namatay, sabi nga po, na mas mahaba yung buhay natin kapag tayo ay namatay kaysa yung mabuhay tayo dito sa lupa. And thank lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.